Paano kung isang araw, pagdating mo sa gas station, may nakasulat na karatula, out of stock. Wala ng gasolina, wala ng diesel, at daang-daang sasakyan ang nakapila, naghihintay sa supply na maaaring hindi agad dumating. Hindi ito eksena sa pelikula. Ito ang posibleng mangyari sa Pilipinas kapag tuluyang lumala ang digmaan sa Middle East. At ang mas nakakatakot, nakikita na natin ngayon ang mga senyales. Sa ilang gas station sa Pilipinas, may mga ulat ng mahabang pila ng sasakyan. Ang iba ay nagkakaubusan pa nga ng supply, habang ang ilang motorista ay nagmamadaling magpa-full tank dahil sa takot na lalo pang tumaas ang presyo ng gasolina sa mga susunod na araw. Para sa marami, simpleng abala lang ito. Pero para sa ilang eksperto, maaaring ito na ang unang senyales ng mas malalaki pang krisis na paparating. Ang tanong ay hindi na kung tataas pa ba ang presyo ng langis, kundi kung gaano kalala ang magiging epekto nito sa Pilipinas. Welcome mga idol sa Forbidden Files PH. Kung bago ka lamang sa channel natin, ay baka naman pwede kang mag-iwan ng like, subscribe, dahil malaking tulong ito sa aming mga content creator. Simulan na natin. Ang Pilipinas ay halos umaasa sa imported na langis para gumana ang buong bansa. At kapag naputol ang supply na iyon, hindi lang gasolina ang mawawala. Pwedeng maapektuhan ang buong ekonomiya ng bansa. Bakit delikado ang Pilipinas sa sitwasyon ngayon? Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang walang sapat na sariling langis. Karamihan ng fuel na ginagamit natin ay inaangkat mula sa ibang bansa, particular na sa Middle East. Mga bansang tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait at marami pang iba. Kapag nagkaroon ng kaguluhan o digmaan sa rehiyong ito, hindi lang sila ang apektado. Pati ang mga bansang umaasa sa kanilang langis kabilang na ang Pilipinas. At ito ang kinakatakutan ng ilang eksperto ngayon. Kapag nagpatuloy kasi ang tensyon sa pagitan ng United States at ilang bansa sa Middle East, maaaring maapektuhan ang global oil supply. At ano naman ang mangyayari kung maaantala ang oil supply? Kung sakaling magkaroon ng malaking disruption sa oil supply, unang mararamdaman ito sa gas stations. Maaaring magkaroon ng mahabang pila, panic buying, at limitadong pagbebenta ng gasolina. Sa ibang bansa, nangyari na ito noon. At kapag nangyari ito sa Pilipinas, hindi lang mga motorista ang maapektuhan. Dahil halos lahat ng industriya ay umaasa o gumagamit ng langis. Isa sa pinakamalaking dagok kung sakaling magpapatuloy ang gulo sa Middle East ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ang pagkain na nasa mesa mo ngayon, dumadaan muna sa mahabang proseso. Ang mga gulay at karne ay kailangang ihatid gamit ang truck. Ang mga isda ay hinuhuli gamit ang bangkang gumagamit ng diesel. At ang mga imported na produkto ay dumadaan sa cargo ships. At lahat ng iyon umaasa sa fuel. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, kasabay nitong tataas ang presyo ng bigas, gulay, karne, isda, at kahit instant noodles. Sa madaling salita, mas mahal ang pagkain para sa bawat Pilipino. Isa pa sa mga dilemang nakikita ng mga eksperto ay ang transport crisis. Isipin mo ang araw-araw na biyahe ng milyon-milyong Pilipino. Jeepney, bus, taxi, delivery riders, lahat sila ay umaasa sa diesel o gasolina. Kapag tumaas ang presyo ng fuel, halos siguradong tataas din ang pamasahe. Ang epekto nito ay domino effect. Mas mahal na pamasahe, mas mahal na delivery, at mas mahal na produkto. Sunod at isa sa mga pinaka-nakakatakot ay ang electricity crisis. Hindi rin ligtas ang kuryente. Ang ilang power plants sa Pilipinas ay gumagamit ng oil at coal. Kapag tumaas ang presyo ng fuel, tataas din ng electricity rates. At kapag mahal ang kuryente, nahihirapan ang mga negosyo. Ang mga pabrika ay maaaring magbawas ng production. At sa pinakamasamang sitwasyon, pwedeng mawalan ng trabaho ang ilang manggagawa. At syempre, pag tumaas ang kuryente, ramdam ito ng bawat simpleng Pilipino.
Baka magdoble o triple ang bills na babayaran natin sa mga susunod na panahon. Alam nyo ba mga idol na nangyari na ito noon? Hindi ito ang unang beses na nangamba ang mundo sa oil crisis. Noong 1973, nagkaroon ng tinatawag na 1973 oil crisis. Maraming bansa ang nakaranas ng kakulangan ng gasolina, mahabang pila sa gas stations, at matinding pagtaas ng presyo ng fuel. Ang crisis na iyon ay nagdulot ng global economic slowdown at ipinakita nito kung gaano kalakas ang epekto ng langis sa buong mundo. Ngayon ang tanong, handa ba ang Pilipinas sa krisis na ito? Ayon sa ilang eksperto, may mga strategic fuel reserves ang Pilipinas. Ibig sabihin, may nakaimbak na fuel supply na maaaring gamitin sa emergency. Pero kung magtatagal ang global conflict, ang tanong ay hindi lang kung may supply pa ba, kundi kung gaano ito tatagal. Dahil habang tumatagal ang digmaan, mas nagiging mahirap ang pagkuha ng bagong supply. At ang ending, posibleng masagad at mawalan tayo ng supply na siguradong kalbaryo talaga pag nangyari. Pero, linawin natin ang isang bagay. Ang video na ito ay hindi ginawa para takutin kayo. Hindi ito para magdulot ng panik. Ginawa namin ang video na ito para tulungan kayong maintindihan kung ano ang nangyayari sa mundo ngayon at kung paano ito maaaring makaapekto sa ating bansa. Dahil kapag naintindihan natin ang sitwasyon, mas nagiging handa tayo sa anumang posibleng mangyari. Ang kaalaman ay hindi para sa takot. Ito ay para sa paghahanda. Ngayon, ang tanong ng marami, paano nga ba makapaghahanda ang isang ordinaryong tao o isang ordinaryong Pilipino sa krisis na ito? Kung sakaling magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis o magkaroon ng global supply problem, may ilang simpleng bagay na maaaring gawin ng ordinaryong Pilipino. Hindi ito para mag-panic buying. Ito ay practical preparation lamang. Una, ay magkaroon ng kaunting emergency food supply. Hindi kailangan ng marami. Pero, magandang may nakaimbak na pagkain na pwedeng tumagal ng ilang araw. Tulad ng bigas, delata, noodles, at bottled water. Ito ay para kung sakaling magkaroon ng supply disruptions. Number 2, magtipid sa fuel. Kung may sasakyan, planuhin ang biyahe. Iwasan ang hindi kailangang lakad. Mag-carpool kung posible. Sa panahon ng oil crisis, ang fuel efficiency ay mahalaga. Number 3, magkaroon ng emergency savings. Kapag tumaas ang presyo ng langis, kadikit nito ang pagtaas ng presyo ng maraming bagay. Kung may kakayahan, magtabi ng kaunting emergency fund para may buffer o mauhugot kapag tumaas ang presyo ng mga gastusin. Number 4, maging updated sa balita. Importante ang tamang impormasyon. Sa panahon ng krisis, mabilis kumalat ang maling balita. Kaya mahalagang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa global situation. Hindi natin kontrolado ang mga digmaan na nangyayari sa ibang bahagi ng mundo. Pero may kontrol tayo sa kung paano tayo maghahanda. At sa isang mundong konektado ng ekonomiya at enerhiya, ang mga pangyayaring libu-libong kilometro ang layo ay maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. At habang patuloy ang tensyon sa Middle East, ang tanong ngayon ay handa ba ang Pilipinas sa susunod na global oil crisis? Ito ang Forbidden Files PH. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.